Isa sa realidad ng buhay ng tao ay napakadaling humanga pero mahirap sundan ang siyang ating hinahangaan. It is very easy to admire. It is another thing to follow someone we admire. Humahanga tayo sa mga atleta, mga artista, mga influencers, mga bayani. Pinapalakpakan natin sila, sinusundan sa social media, at minsan sinusubukang ginagaya. Pero iba ang paghanga sa totoong pagsunod. Maaari kang humanga, pero not necessarily that you are following the example ng iyong hinahangaan. Marami ang handang kilalanin si Jesus bilang isang mabuting tao, bilang isang mahusay na guro, bilang isang magaling na inspirasyon sa buhay. Ngunit si Jesus ay higit pa roon. Siya ay Panginoon. At may malaking pagkakaiba ang paghanga sa Panginoon sa pagsunod sa Panginoon. Ito rin naman ang tila binibigyang diin sa unang pagbasang ating napakinggan. Sabi ni San Pablo kay Timoteo na nananatili siyang tapat sa kabila ng mga pag-uusig at paghihirap. He remains faithful despite persecution. Bakit? Dahil para kay San Pablo, si Jesus ay hindi lamang isang ideya na kanyang hinahangaan. Jesus is not an idea. Si Jesus ang Panginoon na kanyang sinusundan. Ang paghanga ay komportable. Ang pagsunod may sakripisyo. Si San Pablo, hindi lang siya humanga, siya ay sumunod sa kabila ng paghihirap. Mga kapatid, baka ito din ang nais itanong sa atin na ating Panginoon sa ngayon. Si Jesus ba ay inspirasyon lamang kapag maganda ang takbo ng buhay? O siya ba talaga ang Panginoon nating sinusundan kahit mahirap, kahit may sakripisyo, kahit may pag-uusig, kahit hindi madali ang landas patungo sa Kanya? Sa araw na ito, hinahamon at pinapaalalahanan tayo. Jesus is not looking for admirers. He is searching for disciples. Ang paghanga kay Jesus ay nagsisimula sa pananampalataya. Pero ang pananampalatayang ito ay sinusundan at pinapalalim sa ating pagpiling siya ay sundan. Hindi lang sana tayo maging mga tagahanga ni Jesus, kundi maging mga tapat na tagasunod.